dito sa Banawi. Sasabihin kung paano kami nagkilala ni Pastor, pero sa huli na lang. Okay? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya magandang umaga sa inyo lahat. Jampak tayo. Papasalamat ako sa Panginoon na nakabalik po ako sa Banawi. Sa December, nandito rin po ako ulit. Dito ako. Hindi ko alam kung Christmas ako i-invite niya noon, i-sponsor ako. Sa invitation of the at sa water baptism. But anyway, sino rin may nagka-problema na? May nagka-problema. O hindi problema, yung mabigat na problema. O, ayan, diba? Okay. Bigyan ko ngayon ng problema kung may bibigat pa sa problema na dinaanan ko. Kasi naman, parang lahat tayo manalangin muna, magpasalamat sa Panginoon. Panginoon, maraming salamat sa umaga nito. Salamat, Panginoon, sa mga taong narito. Dalayan ko na nawa, hindi lamang marinig namin yung mensahe na buhat ko sa iyo. Hindi, Panginoon, tumimon ito sa puso at isipan namin. Mabago ang buhay namin that people may see that we are your people and you are our God. We just pray, God, na sa oras na ito, let your presence be with us. Thank you so much, O God, for being a good God to each and every one of us. Once again, to you will bring back all the glory and honor. It's our prayer in Jesus' mighty name. Amen. So, lahat tayo ay nagkaroon na ng problema. Right? Minsan, ang problema, parang pag-ibig yan. Yung bang kahit hindi mo hinahanap, kung saan darating, kung talagang akin. Minsan may gano'n, di ba? Ang pag-ibig daw parang, ano yan, hindi mo hinahanap kung saan darating, kung talagang. One time, naglalakad kami ng misis ko sa mall, hindi ko nababanggitin yung isang mall. And, pagkatapos ay, ako mahilig ako magtitingin-tingin ng mga something, no? Ako ay, like for example, relo, no? And then, susukat-sukat akong gano'n. So, hindi ko alam na si July, ang misis ko, biglang nawala, no, sa paligid. So, siguro, naghahanap-hanap din ang kung ano-ano, no, sa kanyang, sa department niya. At ako naman, hindi ko alam na yung sinusuot-suot, tinitignan-tignan ko relo, na napakamahal, ay nakasuot sa wrist ko. And then, nung naisuot ko, sinusukat-sukat ko, abay, paglinga ko gano'n, nahanap ko yung asawa ko, wala yung asawa ko. So, ang ginawa ko, nawala ko sa sarili ko, hinahanap ko yung asawa ko. Nung maglalabas na ako doon sa pinaka-entrance ng mall, paglabas kong gano'n, dilapitan ako ng 2 gwardiya. And then sabi sa akin, dito sa kanan, so sa kaliwa, sabi sa akin, Sir, pwede po ba namin kayo maimbitahan sa loob? Sabi ko, bakit ito? Sir, yung relo nasa kami ninyo. Sabi ko, hindi po. Sabi ko, gano'n, sorry po. Kasi sinahanap ko yung asawa ko. Hindi ko intensyon na kumuha hindi nyo ako. Sabi ko, pastor po ako. Sabi ko, gano'n. Sir, lumang tugtugin na ho yan. Marami na akong gumawa niyan dito. Patay. Ano na kung magkano yung relo? It's almost 12,000. So, sabi sa akin, Sir, punta na lang ho tayo doon sa office at doon ho kayo magpaliwanag. So, yun yung sabi ko, ano ba yung problema ng pasukan ko? Sabi ko gano'n. At then, pagkatapos, pumunta kami ron, para akong may bodyguard na 2 bakasya, naglalakad kami gano'n. Ako'y namumutla na ako. Biglang, pasok kami ron, sa office, nakikipag-usap ako, sabi sa akin, Sir, pwede naman ho na yung ginawa ninyo, makakalusot kayo. Kaya lang, ang presyo ho na babayaran ninyo, 3 beses ng original na price. So, magkano yun? That's 36,000.
Nasabi ko, problema malaki. Problema malaki. Kaya pagkatapos sabi ko, ano ba ang option? Sir, ang option po rito, pipicturean mo namin. At yung picture ninyo, ipapasin mo namin doon sa kasama na po kayo sa mga shoplifter. And then, sabi kong gano'n, ano po? Pagkatapos po, sir, lalakad po kayo sa buong mall na meron kayong karatula sa ticket nakalagay, huwag akong pamarisan, pag nakakaw ako. Alam niyo, mahirap ang buhay ng pastor. Wala akong 36,000. Wala akong 36,000. Alam ko naman na hindi ko nanakaw yung relo eh. Hindi ko nanakaw, brother mo. Alam ng Diyos yan, hindi ko nanakaw yung relo. Sabi ko, kukunin ko yung maglalakad ako sa mall, meron akong nakalagay na karatula sa ticket. And then, sasamahan ako ng 2 gwardiya. And paglabas ng office, sabi sa akin, sige po sir, kung kaya niyo mo. And si July, hinahanap ko pa rin, wala sa kamalay-malay. Sabi ko, asan ba itong asawa ko? Sabi ko gano'n. And then, naglalakad na ako, meron akong karatula rito. Grabe, talagang meron akong gwardiya. Iyak ako. Bigla ba naman na si July sumulpot? Ano nangyari? Sabi ko, hinahanap kita. Saan ka pa naman nagpunta? Sabi ko, saan ka nagpunta? Yung relo, sinusukat ko na. Kalimutan ko. Alam niyo, pagkakita ni July sa akin, hindi matay si July. Tsaka hihiyan. Hindi matay. Sabi ko, grabe. Alam niyo, ginawa ko? Pinapitan ko si July. Yung nilapitan ko, sabi ko, gising na lang nagising ka. Sabi ko, kabuti na lang panaginipan lang. Ayun na pa. Sabi nga, ideo. Ano ba naman pastor? Pastor ka ba naman? Bakit yan? But anyway, minsan may mga problema na hindi mo inasahan. Alam niyo, one time nagtakbo ko ng pasyente sa emergency. Ang delikado na yung tinakbo ko, na sabi ko, emergency case po ito, baka pwede pong Alam niyo, ito po po, hindi na po joke ito. Alam niyo, sabi sa akin, emergency tinakbo ko. Alam niyo naman, pag nagtakbo kayo sa Pilipinas, sa hospital ng Pilipinas, kahit pa critical yan, sasabihin sa'yo, sir, pa-register ka muna. Pupuno ka ng pangalan ng pasyente, gano'n. Pero minsan, critical na yung pasyente mo sa problem. It's a very big problem. Marami sa bawat sa atin, humaharap sa problema. Minsan, yung problema, napakalaki. Minsan, diba, gano'n? Sino rin yung nakapag-away na? Susukan. Sino yung nakapag-sutukan na? Kasi laki ba lang? Laki ba lang? Ako naranasan kong makapagsuntukan, malaki sa akin. Bugbog sarado ko. Alam kong bugbog sarado ko. Pero, tinry ko na makipaglaban. Kasi gusto kong patunayan, matapang ako eh. Meron ako nakuha sa Facebook ni Alex. Ano si Alex? Bro, kinuha ko to. Paano kung ang laban ganyan? Paano kung ang kalaban mo, ang problema nasa harapan mo, ganyan? Di ba? Parang David and Goliath. Kaya lang si David nakapampers. Nakapampers pa. Alam niyo kung minsan, ang problema, pag dumating sa buhay natin, hindi natin alam kung anong gagawin. Hindi natin alam. Minsan, bibigla tayo, hindi natin alam kung bakit pa dumating itong problema nito, so anong gagawin ko. Minsan, yung mga taong inaasahan natin na tutulong sa atin, kung kailan naman na kailangan mo, saka naman nawawala. So, alam nyo, kung minsan yung mga taong kinakapitan natin, unti-unti, inaalis ng Diyos, para matuto tayong tumawag sa Panginoon. Ang title ng aming preaching ngayon is about Be not be afraid, just believe. Now, inuwa ko yan
sa text na gagamitin ko sa umagang ito. Nasabi ng Mark chapter 21, Mark chapter 5, verse 21 to 43. Nabigyan ko lang kayo ng background yan, ano? Ang background. Yung background yan, si Jesus galing ng Gerasin. No, nagpagaling siya ng lalaking inaalihan ng demonyo. So ito isang lawa, at pagkatapos, yung magpagaling doon, pumunta siya sa isang karatig po, kaya yung verse 21, ito yung ganito yung sinasabi. Sabi diyan, and then when Jesus said again, cross over the boat to the other side of the lake, sabi diyan, then one of the synagogue rulers named Jairus came there, seeing Jesus, and he fell at his feet, and pleaded earnestly with him, my little daughter is dying, please come and put your hands on her, so that she will be healed and live. Verse 24, sabi yan, so Jesus went with him, a large crowd followed him, and pressed around him. And a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had, yet instead of getting better, she grew worse. And then, when she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his cloak. And then, because she thought, if I just touch his cloak, I will be healed. Immediately her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her suffering. At once Jesus realized that power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, who touched my clothes? You see the people crowding against you, his disciple answered, and yet you can ask us, who touched me? But Jesus kept looking around to see who had done it. Verse 33, then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet, and trembling with fear, told him the whole truth. He said to her, daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering. While Jesus was still speaking, some men came from the house of Jairus, the synagogue ruler. Your daughter is dead. And they said, why bother the teacher anymore? Ignoring what they said, Jesus told the synagogue ruler, don't be afraid, just believe. And that's my title for this day. And then he did not let anyone follow him except Peter, James, and John, the brother of James. And when they came to the home of the synagogue ruler, Jesus saw commotion with people crying and wailing loudly. And he went in and said to them, why all this commotion and wailing? The child is not dead, but asleep. But they laughed at him. After he put them all out, he took the child's father and mother and the disciples who were with him and went in where the child was. Verse 41, he took her by the hand and said to her, Talita koum, which means, little girl, I say to you, get up. Immediately the girl stood up and walked around. She was 12 years old. At this they were completely astonished. Verse 43, he gave strict orders not to let anyone about this and told them to give her something to eat. So dalawang istorya itong binasa natin. Yung babaeng inaagasan ng dugo for 12 years at yung isa, si Jairus na isa siyang pinuno na lumapit kay Jesus because yung kanyang anak is dying. So nangangailangan ng tulong. So pag tinignan nyo, ang pagpunta ni Jairus kay Jesus, because that time, si Jesus is prominent, known. No, kilalang kilala si Jesus kasi bumubuhay ng patay, nagpapagaling ng mga may sakit, yung mga bulag nakakakita, yung mga bingi nakakarinig, nagpapalayas ng demonyo. Yung panahon na yun, talagang yung pangalan Jesus, known. So kahit tayo, kapag ako naglalakad sa recto, tapos may mga nagkukumpulan, hindi ko maiwasan na hindi tignan kung ano yung tinitignan ng mga taong nagkukumpulan doon. Makikita mo yung sawa nasa loob ng bote at yung langis doon, ginagawang gamot. Yun yung kanilang pinagkakatitignan doon. So, nakikiusyoso ako kapag may mga ganitong pukan. No, at that time si Jesus, maraming nakakarinig sa kanya kasi kilalang kilala siya.
No, kilala siya kasi napakagaling na tao, ang galing magturo, gusto-gusto ng mga tao nakikinig sa kanya, gusto-gusto ng mga tao lumalapit sa kanya kasi nga, pag lumapit ka sa kanya, that time, merong himalang mangyayari sa buhay mo. Yun yung panahon ni Jesus. Kaya, very known eh. Known din si Jesus. At ito, yung sumagi sa tenga ni Jairus, kung kaya lumapit si Jairus kay Jesus, dahil yung panahon na yun, may problema yung anak ni Jairus. Alam natin yun. Dapat maintindihan natin yun. Natingnan niyo, no? Ito isang lesson nito. Si Jairus may mabigat na problema. Ang unang-unang nilapitan ni Jairus, nang marinig niya si Jesus, nasa tabi-tabi lang, nilapitan niya si Jesus. Na, minsan tayo, di ba? Pag may mabigat tayong problema, kung kanino tayo lumalapit, ang huling-huling resort na gagawin natin o na pinakasolusyon is to call upon the name of the Lord. Baliktad eh. Baliktad. Si Jairus, nung marinig niya na rin si Jesus, dumapit siya kagad kay Jesus. Why? It is simply because alam niya si Jesus yung magagawa. Anong problema ni Jairus? Ang sabi rito, yung anak niya, sabi niya, my little daughter is dying. O critical, mamamatay na yung kanyang anak. Alright. So, pag tinignan natin, meron akong tatlo na iiwan sa inyo, no? Hindi para makauwi na ako o kami agad, no? It is 3 points lang, no? Kung saan maintindihan natin. Na gumawa ako kagabi ng isang preaching, wala akong hawak kung hindi Bible lang. And sabi ko, this is another kind of preaching, which is expository kind of preaching. At himay-himay tayo ng salita ng Diyos. Alright? Okay. Number 1 ang gusto kong iyan sa inyo is about the conception of Jairus' faith. Now, pag sinabing conception, saan nyo naririnig yung conception? Saan nyo naririnig? Pangalan? Conception. Ano? Saan? Ha? Sa science subject. Okay. Ano ibig sabihin ng conception? Parang doon na nabuo. Diba? Parang doon nabuo. Parang doon nagsimula. Alright? Na doon tawag dito, yung pinanggalingan. Na, di ba yung conception, yung bang, di ba meron kayo maririnig na yung sa sinapupunan. Yun yun eh, di ba? Nasa loob ng nagsimula sa sinapupunan. Right? So, Jairus at that time, sabi ng verse 21 to 24, sabi diyan, when Jesus had again crossed over the boat to the other side of the lake, and then the large crowd. So, makikita niyo, hinaantay siya talaga ng maraming tao. So, sinalubong siya ng maraming tao, and then pinalibutan siya gano'n. Ang isa sa mga tao na naroon is the synagogue rulers, which named Jairus. So, ibig sabihin, si Jairus, meron siyang rango. Now, ruler siya ng synagogue. Ano yung synagogue? Ang synagogue, ito yung pinupuntahan ng mga Hudyo na kung saan, doon sila sumasamba. At doon, parang ito, ito yung synagogue ng viewpoint, pupunta yung mga taga-viewpoint dito para sumamba. At ang mga ruler dito, si Pastora Rosa at yung mga church leader natin dito. So, parang gano'n, no? Parang sinapon ko lang itong viewpoint. And then sabi ng synagogue ruler, sabi niya, he pleaded earnestly with him, to Jesus, my child, or my little daughter is dying, please come and put your hand on her so that she will be healed and live. So, ang request ni Jairus, Lord, pwede ba sumama ka? Emergency to. Lord, kasi yung anak ko mamamatay na. Gagawin mo lang, Panginoon, ilalapat mo yung kamay mo sa anak ko para gumaling siya, mabuhay siya. Now, yun ang request ni Jairus. So, isipin mo, emergency, hatak-hatak niya si Jesus. No? At pagkatapos, ilalapat lang yung kamay para mabuhay muli o gumaling yung anak niya. Natingnan ninyo, the cross of, doon sa istorya. Natingnan ninyo.
So yung minsan pag may mabigat kang problema, di ba sabi ko kanina, bakit pa pag may mabigat kang problema, sunod-sunod? Subukan nyo na bang pinutulang ka ng kuryente? Pag putol na gano'n, umalis yung yung mamumutol, maya-maya, yan na yung mamumutol ng ilaw, ng tubig. Nasubukan nyo na yung gano'n? Ganun yun eh. Pagkatapos, pag alis nung nagputol ng tubig, dumating ngayon yung landlady mo. Share, sasabihan ka gano'n. 5 buwan ako yung bahay, baka enough na yan para lumayas na kayo. Para naman pagkakitaan namin yung aming pinapaupahan. Sige na, pag gano'n ang problema, hindi na. So, tatawagin mo si Jesus, Lord, baka pwede mag-provide ka. Alam mo, paminsan, pag gano'n ng mga problema, and now, para sa atin, ang bilis ng isipan natin. Biglang sasabihin natin, habang may bumbay, may buhay. Di ba? That's eh. Kumbaga yung kagad yung sa totoo lang, yun yung pinakamabilis. Alam niyo ako, sa totoo lang, as much as possible, no? Kasi yung mother ko, na-engage sa ganyan. Sabi ko sa kanya, ma, pwede ba pag natapos ko, enough na. Na may mga kaibigan ako, sinasabi ko lagi, pag natapos yan, enough na. So, hindi ko naman din masisi, di ba na, kasi nga, may needs, at mabigat yung needs, mabilaki yung pangangailangan, para bang yung matinding pangangailangan, yun kagad. But that's not, kumbaga ako, hindi ko kasalanan yan. No, sa akin hindi gano'n eh. As much as possible, walang gano'n. Walang gano'n. Pero, pag tinignan mo, meron ka na sa isipan, habang may ganito, may buhay. No, that's, yun eh, pang-patch up kagad natin sa problema. Ako madalas sa akin din yan, nangyayari. Lalo ngayong panahon na to. Lalo ngayon itong panahon. Pero, wala pa po ako nilalakita. Wala pa. But, dumating itong verse na ito sa akin. Diba? Ang problema ni Jairus, emergency. No, tingnan natin ito, no? In verse 24 to 35, which is the confusion of Jairus' faith, sabi ng verse 24 to 35. Okay, sabi rito, dalawang bagay, no, doon sa confused, no? Number one, it is confused by hindering situation. And Jesus stopped to confront and comfort this woman, and as he does, precious minutes passed by. Tingnan ninyo, emergency yung takbo ni Jairus, tapos merong isang babaeng 12 taon ang inaagasan, tapos hinawakan yung laylayan ng damit ni Jesus. Ito mabigat. Nung hinawakan, gumaling. Kasi sabi niya, ng babae, mahawakan mo lang yung laylayan ng damit niya, gagaling ako. Nararamdaman ni Jesus na merong kapangyarihang lumabas sa kanyang katawan. Ginawa ni Jesus, sa maraming tao, gumaling na si Jesus, hinahanap. No, pangalawa ng confused, it is, titignan natin, sabi niya, by hopeless situation. Verse 35, while Jesus was still speaking, some men came from the house of Jairus, the synagogue ruler, your daughter is dead, and they said, why bother the teacher anymore? So, balik tayo dun sa babae. Nung hinawakan ng babae yung cloak ni Jesus, hinahanap ni Jesus. In-entertain pa ni Jesus yung babae. Hinanap niya yung babae. Pilit at pilit hinahanap. Sabi ng mga disciples, Lord, ano ba naman? Ang dami-daming humawak sa'yo. Bakit sino ba yung hinahanap mo? Yun yung sinabi rito eh. Ang sabi rito in verse 29 or 30, at once Jesus realized that power had gone out from him, he turned around in the crowd and asked, who touched my clothes? Piruin mo, hatak-hatak ni Jairus si Jesus, at pagkatapos habang nasa daan, may entertain pang iba si Jesus. Hinahanap niya kung sino yung umawak ng laylayan ng damit niya. Nakakatawa nga yung story. Kung ano ba ako si Jairus, Lord, emergency, punta mo yung magpanamanapin. Di ba ganun yung ganun? Lord, nauna ako eh. Bakit entertainin mo yan? Ako muna kasi mamamatay na yung anak ko eh. So yung sinasabi rito, and then sabi rito, verse 31, you see the people crowding against you. His disciple answered, and yet, you can ask, who touched me? Panginoon, ang dami na itong tao na to. Tatanungin mo kung sino yung umawak sa'yo, para kang naglaglag ng karayom sa gitna ng maraming tao. Tapos sasabihin ko sa'yo, sige nga, hanapin niyo yung karayom.
hanapin niya yung karayong. Pastor naman, hindi. Sige. That is this exactly yung ginawa ni Jesus. Lumingan si Jesus, hinahanap niya yung humawak ng lahi-lahi ng damit niya. And then sabi rito, verse 33, and then the woman knowing what had happened to her, came and fell at his feet, and trembling with fear, and told him the whole truth. And then, sabi rito, and he said to her, daughter, your faith has healed you. So, sa daan pa lang, no, ang una nagpunta kay Jesus si Jairus. But on the way, going to Jairus' house, miracle happened. Pero meron isang naginit-ngit. Sino? Si Jairus. Kasi yung problema ng babae, solved na eh. Solved na. Ang problema nga ni Jairus, hindi niya masabi kay Jesus, Lord naman, pwede mo ba? Ako lang muna kasi mamamatay na yung anak ko. Yun yung problema eh. Ito ang mabigat. Yung isa, may hindering situation, but the second one, sabi dyan, it is confused by hopeless situation. Ano sabi ron? While Jesus was still speaking, sabi niya, then some men came from the house of Jairus, the synagogue ruler, sabi niya, huwag mo nang abalahin ng teacher, patay na ang anak mo. Kung ikaw si Jairus, ano gagawin mo? Iyak ka lang ba? Baka sapakin mo si Jesus. Hindi nga, kung kayo si Jesus, kung kayo si Jairus, ano gagawin mo? Pinuntahan ko si Jesus para pagalingin yung anak ko at si Jesus kung ano-ano ang pinaggagawa. Kung ano-ano ang mga pinaggagawa ni Jesus. Kaya alam niyo, lahat ng pangyayari sa buhay ng tao, hindi yan nagkataon. Hindi nagkataon yan. Lahat ng pangyayari sa buhay ng tao, kahit pa kung minsan may mistake tayo nagawa, may lesson pa rin na makatututunan sa Christian. Right? Okay. Tingnan nyo ito. This is the confirmation of Jairus' faith. Hindi niya sinampal si Jesus. Hindi, ikaw talaga Jesus, nauna ako sa iyo, bakit kung sino-sino yung pinagkakausap mo? No. In verse 36 to 43, sabi diyan, it is confirmed by Savior's word. Ano yun? Ano yung sinabi ni Jesus? Yung sabi ni Jesus, ganito. No, yung eksena ganito. So, kaya nakausap ni Jesus yung babae, si Jairus nakatayong gano'n, siguro, no? Parang naranasan niyo na ba yung si Arna kayo, ibang Lord, sige na, gano'n, di ba? And then, dumating yung mga tao, Sir, amo, huwag niyo lang gambalayin si ang guro. Sabi gano'n, patay na yung anak ninyo. Then, sabi ng verse, sabi rito, sabi ng verse 36, sabi ni Jesus, nang pagkasabi nga na narinig ni Jairus, ano ni Jesus? Jairus, you listen to me. Jairus, you ignore them. You listen to me. Sabi ni Jesus, don't be afraid. Just be. Tingnan niyo mga kapatid. Si Jairus, ang nasa isipan ni Jairus, tinawag na si Jesus, papupuntahin niya si Jesus sa kanyang anak, ilalapat yung kamay ni Jesus, gagaling. That is in the mind of Jairus. But in the mind of Jesus, kahit mamatay ang anak mo, ibuhay. So, minsan ganun tayo, di ba? Ito yung solusyon mo, pero yung isipan ng Diyos, no. Sabi niya kagad kay Jairus, tingnan mo ako sa mukha. Makinig kang mabuti. Huwag mo silang interpone. Sabi ni Jesus, sabi niya, huwag kang kasi syempre nga naman, patay na yung anak eh. So, iiyak si Jairus. Malulungkot na si Jairus. Etong si Jesus, yung ginawa niya kagad, to the rescue. Doon sa damdamin ni Jairus. Sabi ni Jesus, Jairus, do not be afraid. Only believe. Now, I remember si Peter. One time, nasa boat sila.
And then, wala si Jesus kasi pinauna yung mga disciples nasa boat. And then, nung magmamadaling araw na, biglang nakita ni Peter, pag gano'n niya, nakita niya pa, may multo doon, naglalakad sa tubig. Sabi niya, multo. Sabi niya, sabi ni Jesus, sabi niya, no, hindi ako multo. Ako ito, si Jesus. Sabi niya gano'n. Sabi ni Peter, Lord, kung ikaw yan, pwede ba akong pumunta dyan? Sabi ni Jesus, come on Peter, punta ka dito. And then, yung tumayo si Peter doon sa boat, alam niyo, maraming boses na naririnig si Peter doon. Peter, lulubog ka. Huwag mo nang gawin. Lulubog ka. Huwag kang lalakad. Lulubog ka. No, yung ibang mga naroroon, tutuwa-iwa. Huwag mo nang gawin. Lulubog ka. Ano yung ginawa ni Peter? Because si Peter nakatingin siya kay Jesus. From the boat, tumayo siyang gano'n, lumapat sa bangka, and then, itinaas yung paa, at inilagay sa tubig. Alam niyo mga kapatid, the very critical step sa step ni Peter sa tubig. Anong step? The first step. Kapag lumubog ang unang step, lulubog si Peter. But miracle happened when Peter focused. And then Peter walked. Diba? Sa tubig, hindi siya lumubog. Nung tinanggal ni Peter yung kanyang mata sa Panginoon, lumubog. Pero prior to that event, maraming tinig ang naririnig dun sa boat. Peter, kaya lulubog ka. The same principle should be. Jairus, come on, huwag mo silang entertainin. Tumingin ka sa akin, makinig ka sa akin, Jairus. Huwag kang matakot. Ginanon ka agad ni Jesus. Madalas tayo, di ba, pagtakot tayo? No, si Josiah lang pagtakot eh. Josiah. Pag si Josiah natatakot, pag ginanon ko na yan, wala nang makakaporma dyan. Totoo. Pag nakakaramdam ka yung takot, tapos somebody will help you or comfort you, wala yung takot. Kasi yung takot, unang sinasaklup kagad natin. Inaano ka agad yung damdamin. Naalala ko si Peter din. Alam niyo, paborito ko si Peter. 3 times dininig niya si Jesus. 3 times. And then when Jesus resurrected from the dead, anong ginawa ni Jesus? Nung pumunta yung mga babae ron, and then sabi niya ng Panginoon niya mga babae, okay, pumunta kayo sa Galilee, katulad ng sinabi niya sa kanila. Gusto ko yung word na sinabi ng Panginoon in the Gospel of Luke. Sabi na, please, do not forget Peter. Alam nyo, kapag natatakot tayo mga kapatid, this is a very good principle na kahit sino nasa harap natin. It comes from the Bible. Sabi ng Jesus, do not be afraid. No? Sabi din ni Jesus, huwag ka matakot, guys. Okay, tuloy dito. Madalas, no? Ito nakuha ko sa Facebook. Para kay John ko naman nakuha ito. Well, ako, mahilig ako ganyan kasi iniipon ko yan. May mga tao na kung saan, kung kailan ka may problema, sa totoo lang kung ano ng mga naririnig mo. Idina-down ka, kasi ganito ka. Sabi ng Facebook, no? Sabi niya, do not dwell on who let you down and cherish those who hold you up. No, hindi lahat ng barkada mo, kaibigan mo. Naniniwala ba kayo ron? Hindi lahat ng barkada mo, kaibigan mo. Kasi ang kaibigan, konti lang. Konti lang kami. Konti lang. Hindi lahat ng kaibigan. Kasi may mga kaibigan, para bang, kung kailan mabigat yung problema mo, tsaka yung bang napakasakil. Alam nyo, naalala ko, may nag-text sa akin. May nag-text sa akin. Ay, hindi ko naman. Sabi niya, ako pa rin ang nandito, kaibigan mo pa rin. Alam niyo, sabi, nung binasa ko, sabi ko, kaibigan ba tuloy mo sa akin? Eh, pag nakatalikod ako, binabayakan mo ko. Ina-assassinate mo yung character. Sabi ko, ang tunay na kaibigan, walang gano'n. Alam niyo, pinakuha ko kay Alex naman. Kasi si Alex, bro, ito, nakuha ko to. Nakita ko ito sa Facebook ni Alex, payong kaibigan. Sabi diyan, don't fear the enemy that attacks you, but the fake friends that hurt you. Amen. Di ba may mga kaibigan ganyan eh? Di ba kala mo, niyakap-yakap ka pa,
Pero sa totoo lang, parang ganyan, meron pong kilo na nakaambak. Hindi lahat ng yakap comfort, mga kapatid. Naniniwala ba kayo ron? Kung minsan, marami doon sa nakapaligid kay Jairus. Isa yun sa nagsabi, Jairus, don't bother the teacher anymore. Your child is dead. Then to the rescue si Jesus. Jairus, do not be afraid. Alam niyo, mostly sa atin. No, ako, for this whole October na dumaan sa buhay ko, grabe ang dinaanan kong problema. Alam ni Pastora yan, sinare ko sa kanya, no, yung problema ko, sinare ko rin sa ibang mga kasunan ko. Pero alam niyo, naging madali sa akin yung problema eh. And then yung pamilya ko, si July, si Janos, si Jetty, si Josiah, kahit hindi nila naiintindihan. Sabi ko lagi sa kanila, you listen carefully. May problema tayo mabigat. At mabigat talaga yung dinaanan namin problema. Sobrang mabigat. Pero alam nyo, hindi siya naging mabigat ng Mr. Why? Kasi may mga taong namin. No? Parang load yan eh. Diba? Ako pagka may nagkasabi sa akin ng problema, titignan ko yung tao pagkatapos ng magsabi ng nakatingin ko sa kanya. Yung 100 kilos na bibig mong problema, 50 na lang sa'yo, 50 sa akin. Magbumakan niya. Hindi sasabihin ko sa kanya, gusto mo, gumakan pa lalo yan, ipanalangin natin para mawala niya ng tuluyan. No, kasi pag tinitingin niyo at sinasabi niyo sa mga hindi tamang tao, at the same happen, kakabahan kayo. Kakabahan kayo. Lalo na kapag situation. No, I think last 2 weeks, no, meron akong kaibigan na pansamantalang nawala. Pansamantalang nawala. And then pagkatapos, text, mga kaibigan, yung babae, at pagkatapos, nung makita niya ako, niyakap ko siya. Gano'n. Yakap ko. Niyak siya. And ang gagawin ko, sabi ko, ganito na lang. Bigyan pa natin ng tinatanong ko. Pupunta na ba tayo ng presinto? Well, bukas na. Pagpabukas na natin. Sabi ko, pag bukas ng umaga, wala pa. Pupunta tayo ng presinto. No, nung umaga na yun, talaga aga namin nagising. Pupunta kami ng presinto. Pero hindi ko makalimutan yung sinabi ko doon sa babae. Yung sinabi ko, isa lang ang tatanungin ko sa iyo na panghahawakan ko na babalik yung hinahanap tayo. Ang tanong ko, sabi ko sa kanya, naniniwala ka ba nasa puso mo na buhay yung mahal? Na buhay yung bilihan? Sabi niya sa akin, opo, Pastor. Alright, sabi ng Lord, enough na yan. Enough yan. And then we pray, and then sabi ko sa kanya, hintay ka lang ng konti, babalik na yan. Babalik. And then, kinabukasan, papunta sana kami presinto, abay, nagpahamdam na. And then, alam niyo sa akin, it doesn't matter kung saan siya nagpunta. It doesn't matter kung anong ginawa niya. Ang mahalaga sa akin, buhay siya. Pero palakpakan natin ang Panginoon. Kasi mahalaga yung buhay eh. Mahalaga yung buhay. Basta mahalaga sa akin ang buhay. Kaya siya, hindi siya nakarinig sa akin. Saan ko nagpunta? Oo. Ganon eh. Basta niyakap ko siya, makita ko. And then pagkatapos, brother, thank you. Kasi malis na ako. Malis na ako. It's life. It's life. Kesa naman yung nagkaano tayo kung saan tayo nagpupunta. Di ba, sister, ano? Di ba? So, minsan kasi gano'n. It's a good thing for us na makita tayo na gano'n. Kala ko, simple-simple lang na wala akong pakialam, wala tayong pakialam. Masusubukan ninyo yung tunay na samahan, yung tunay na feeling kapag nasa kagigitan.
walang nagsasaksakan. Walang yung pinukan. Huwag mo nang gambalangin si Jesus kasi patay na yung anak mo. So, walang gano'n. Sabi ni Jesus, Jairus, sabihin ka sa akin, huwag mo silang alalahanin. Buhay naman. Alright. The second one is it is confirmed by the Savior's work. Yung sabihin ni Jesus, do not be afraid, only believe. Hindi natapos doon. Natandaan niyo ito. Yung Word of God, pag kinlay mo, babalik yun eh. Pag sinabi ko, naniniwala ka bang babalik? Opo. So that is the confirmation of Savior's word or Jesus' word. But the final is you will see kung sino yung nawawala. Makikita mo kung sino yung nawawala. Yung sinabi ko, but it is an act of faith. Naniniwala ka ba na babalik siya? Paano ba, di ba, napaliwanag ko na ba sa inyo yung pagkakaiba ng paniniwala sa pananampalataya? Na-explain ko na ba sa inyo? No, I-explain ko sa inyo. Kasi meron pa kami 15 minutes. So, the difference between the belief, and the faith. Ito. For example, ito ay isang building. Ito, building ito. Itong isang building. Nalalagyan ko ito ng kawad dito. Right? And then, meron isang magaling na sekero na pupunta rito, may dala siyang bisikleta na isang gulong. No, sisigaw yung sekero doon sa baba, mababa lang naman, mga 3 palapag lang. Sasabihin niya, halimbawa, tayo nasa palapag, nasa baba. Hoy, kayong nasa ibaba! Naniniwala ba kayo na mula rito sa building na ito, makakapunta ako doon sa kabilang building, na gamit itong gulo at bisikleta na isang gulong? Sisigaw naman tayo. Oo, naniniwala kami. Eh kasi, sirkero siya. So, tumawid yung sirkero, lahat ng mata nasa kanya, pagdating doon, palakpakan. Ang galing, mahusay na sirkero. Pagkatapos, sumigaw ulit yung sirkero. Oh, ito pa. Naniniwala ba kayo na mula dito sa building na ito, pumunta ako doon sa isang building. Tatawid ako uli sa kawad na nakapikit ang aking mga mata o nakapiring ang aking mga mata gamit itong gulong, bisikleta ng isang gulong. Oo, naniniwala kami. So, gagawin siya pero cross siyang gano'n. Dahan-dahan yung mga mata. Naghihintay ng pagbagsak niya. Pag bumagsak niya, tatawanan natin yun. Diba? Pagdating doon, baka yung mga tao. Galing! No? Galing. Uli pagkakataon, sabi nung magaling na sirkero, naniniwala ba kayo na mula dito sa building nito, babalik ako ron, nakapiring ang aking mga mata, nakasakay sa bisikleta ng isang gulong, at merong akong pasan ng isang tao sa aking balikat. Naniniwala kami! Sige, sa inyo ang umakyat at sumakay sa aking balikat. That is the difference between faith and belief. Tayo, naniniwala lang o iba sa atin. Pero pag inilagay mo yung buhay mo, yun yung sinasabi. It is confirmed by the Lord's word. Sabi ng verse 14:33. And then he took her by the hand and said to her, Talita ko. Actually, yung ginamit ni Jesus ng word doon sa babae, which is Talita ko, yung resurrection niya at yung resurrection ni Lazaro is pareho. Sabi niya, little girl, I say to you, get up! Ganun na sinabi ni Jesus. And then immediately the girl stood up and walked around, and she was 12 years old. At this, they were completely astonished. In fact, papunta si Jesus doon, pinagtatawanan siya. Kasi yung panahon na yon, pag may patay, merong mga aarkilahin na, okay yung gagawin ninyo, iiyak. Halimbawa, may bisita, sasabihin ko, iyak. Natawa naman. Ganun yun. Merong ano yun eh. Diba yung Sharon Cuneta, diba? Yun eh. Ang crying lady, ganun yun. So, pag sinabi, iyak. Nung makita si Jesus, nilapitan nila si Jesus, tinawanan nila si Jesus, kasi ang sabi ni Jesus, natutulog lang siya. Sino tayo para questionin ang pinagmulan ng buhay? Sabi ni Jesus in John chapter 14 verse 6, I am the light.
Di ba? Ang nasa isipan ni Jairus, papagalingin lang yung anak niya. Pero kahit mamatay yan, ito, kayang dalay, kaya kong balik yung buhay niya. You see? May problema ka ba, kapatid? Sabi ni Jesus, simple lang. Walang maraming formula. Walang maraming formula. Iba't iba yung problema ang dinadaanan natin. Kanina kausap ko si Kuya Art. Ang problema ni Kuya Art, Pastor, baka hindi tayo makauwi ng ano. Sabi baka masira. Sabi ni Kuya Art sa akin. Sabi ka Kuya Art, yung pumalik tayo rito, we pray to God, and then nakalusot tayo. Mayroon sana kami mababangga dalawang babae, pero immediately nakapakan ng grade. Hindi. Alam niyo, ginawa ng babae, ginawa lang yung good ng ano, hindi tumunod. So kung nagkamali si Kuya Art ng apak, yung gasolina ang nakapakan niya, patay o disgrasya. Kaya lang, huminto yung sasakyan, at pagkatapos, medyo nahimasmasan ng konti si Kuya Art ng aming driver, and then the show must go on. Tulog. Hanggang nakarating kami. Tapos sabi niya sa akin kanina bago yung Sunday school, Pastor, baka ano, sana maaga tayo makaalis. Sabi ko, sige, pipilitin ko matapos ang preaching ko hanggang alas 4. So, sabi ko, Kuya Art, as much as possible, pilitin natin makaalis ng maaga. Kasi sabi ko, kailangan maliwanag pa, nakalampas na tayo ng Dalguanas, which is the Santa Cruz. So, sabi ko sa kanila. And, ito ang iniiwan ko sa inyo mga kapatid. Maraming problema na dumarating sa bawat isa sa atin. Ako, hindi ko alam problema. Hindi ko alam. May sarili akong problema. Ang mga estudyante, may mga sarili ng problema. Hindi pa sa inyo, baka problema nyo, boyfriend, huwag yun ang problema nyo. Hindi naman yung problema yan, no? So, may mga problema dapat na problemahin kaya. May mga problema hindi mo ginusto, dumarating. But this is a comforting word coming from the Savior's mouth. Ano sabi? Let me pray. Just pray. Diba simple lang, ano? Walang mahiwagan pilit, ano? Walang ganun, ano? Sabi lang ni Jesus, Jairus, do not be afraid. Only. Ito tayong lahat ay tumayo. Pwede bang palapakan natin natin?